The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Praise God, Friday morning, and praise God, ang agang pumasok ni Brad Jeff Eliscopides on time today. Brad Jeff, magandang lalaki ka. Maganda umaga. Magandang umaga, Brad Ted. Okay, medyo bumaha kagabi dito sa street namin pero wala na po ngayon. Praise Pumasok God. sa bahay nyo, Pastor? Oo, kasi nga sa labas. So, malakas Okay, talaga labas yung ulan lang. kagabi. Walang tigil. Kaya patuloy natin pagdasal yung mga binabaha ngayon. Oo, tsaka dyan ngayon umaaraw na ba sa inyo? Kasi sa ilang parte ng Metro Manila ay mukhang umaaraw na daw. Yes, Brad Ted. Medyo makulimlim pero wala naman direct talagang sunlight. So, Alright, sige. Sana So, hindi na. okay, Brad, go ahead. Alright, Brad Ted, good morning. And happy viewing muna. Falconeri Corpus, isang taga-subaybay natin na may mga katanungan din. So, next week, yung mga katanungan nyo po, sasagutin naman natin next week. So, we talk about relationships sa buong linggo po, mula sa magulang, sa anak, sa lolo't lola, sa mga taong nasa paligid natin. Ito po yung pinakapundasyon natin yan. Ito po yung tinatawag nating love. Alam niyo po, sa English po kasi masyadong generic. I love pizza, I love my wife, di ba? Pero pag sinulat po yung Bible, iba't ibang aplikasyon, iba-iba pong Greek word ang ginagamit. So, pagka mag-anak, may tinatawag na phileo love. Pagka asawa, eros, yung kaya doon galing word na erotic love, di ba? Sa opposite sex na asawa. Pero po pag sinabing love sa Bible pertaining sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ang ginagamit po yung agape. Agape love, unconditional love. Hindi, alam natin hindi madali magmahal. Lalo na yung, alam mo, mamahalin mong kapwa, hindi ganong ka-appreciative, minsan nananakit pa. Na-experience nyo na po ba kahit anong gawin mo, parang may kulang pa rin? Ang tanong, paano ba tayo dapat magmahal? In a word na ganamit dito ni Peter, deeply. Okay? Sabi po, above all else, love each other deeply. Because love covers over a multitude of sin. Ang verse po natin, katagalugin ko, sa unang Pedro 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Simple lang pero sobrang bigat ng mensahe na to, Ted at Cha. Ito po kasing verse na to, nire-remind tayo na love is not just a feeling, but it's a choice. A choice to love even po mahirap, even when people fail us, even when they sin against us. Kaya po, kung i-base sa emotion, malamang hindi tayo matututo magmahal. Hindi ko feel sama mo walang social media na mga picture, hindi ako mamimigay ngayon. So kung ang love na ipapakita mo ay dapat may matatanggap ka at mas advantageous sa'yo, then it's not love. Ginagamit mo lang yung tao. So love has the power to heal relationship. Nagbi-bridge po siya ng mga gap caused by misunderstanding. Sa original Greek word po, itong word na deeply means na-stretch or na-strain. It means po yung love na to the point, kahit yung pride mo na-stretch, yung patience mo na-stretch, talaga lumabas ka sa comfort zone mo. Ibig sabihin, hindi po ito passive love. Ito yung love that sacrifices, it's a love that forgive, endures. Kaya nga sabi po sa last part ng verse, because love covers a multitude of sin. So brother, kung yung mga politician natin, kung may totoong pagmamahal yung ginagawa, baka na-cover yung pagiging greedy nila. Kasi kung mamigay ka, pero mas malamang yung gusto mong atensyon, social media, may nagpo-post pa na iba, naging viral ngayon, imbis na tumulong, kinumpare pa yung sitwasyon nila kaysa sa sitwasyon sa mga binabaha ngayon, imbis na ganun gawin mo, tumulong ka kaya na walang halong, alam mo yon, intention, because you're overflowing with God's love, gusto mo magpakita ng pagmamahal. Now, I've nothing against kung na-picture ang katumutulong, okay lang po yan. Pero may mga tao po talaga kasi sinasadya talaga. Galing sa DSWD, lalagyan ng pangalan nila dahil eleksyon. Huwag pong ganon. Kapag mahal talaga natin ang ating mga kababayan, i-overlook mo kahit ano yung matatanggap mo because you have so much you can give. So, ito pong love na to, it forgives, it overlooks mistakes. So, love allows us to extend grace kahit hindi sila kanais-nais, karapat-dapat. So, isipin natin ngayon, as I end, mayroon ba tayong mga taong nahihirapan kang mahalin? O may mga tao kapag gusto mong mahalin pero gusto mo mas malaki makukuha mo pabalik. Maybe nasabi mo na, wala, ayoko na magmahal o nasaktan na ako, but God is calling us to love deeply. Let us love in a way that heals, restores, at out of our selfless intention. Yan po yung tunay na pagmamahal. So again, unang Pedro 4:8, higit sa lahat,
Magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Manalangin tayo, Panginoon, habang ang bansa namin, Lord, ay dumadaan sa matindi na namang pagsubok. Taon-taon naman to, Lord, dahil daanan talaga kami ng bagyo. Pero Lord, sabi nga ni Ted at ni Cha, minsan nagamit na ng husto yung resilient tayo. Pero resiliency doesn't mean passive. Na magiging passive na lang. Hintayin na lang natin susunod ng bagyo, wag na tayong gumawa ng solusyon. Hindi, Lord, yun ang ibig sabihin ng resilience. Hindi pwedeng, bahala na si Batman, okay lang yan. Taon-taon naman ganyan. Tanggapin na lang natin yan. Lord, we need to act, we need to move. Lalo na kung we have the power to move and to act and to find solutions. So Lord, patawarin nyo kami. Lalo na sa mga tao, Lord, na ginagamit ang posisyon sa mga pagkakataon na to take advantage, lalo na malapit na halalan. Lord, i-convict mo sila na ang pagmamahal sa kapwa ay walang hinihintay na kapalit. Bagkus sila'y nag-overflow, kaya sila nakakapagmahal ng walang hinihintay na kapalit. So patawarin nyo kami. Kami rin, Lord, guilty minsan na may kapalit dapat yung ginagawa naming kabutihan. So Lord, help us today, lalo na yung mga kababayan namin na nasa labaha pa rin ngayon, mga putik and all. I-comfort mo sila as always. Ito lang, Lord, magagawa ko on my part to pray for them. But we know, Lord God, you're a God who helps in times of need. Comfort them today. Help them, Lord, yung mga physical nilang pangailangan, more so sa spiritual. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon, muli po kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po si Brad Jeff, lagi ang kanyang kalusugan, ang kanyang pong pamilya. At Lord, bless his mission. Salamat po muli sa napakagandang mensahe today na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, muli po, salamat sa araw na ito sa biyaya po ng buhay. Higit sa lahat, biyaya ng buhay at kami maging karapat-dapat sa biyayang ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, Friday ngayon. So, ikaw ba'y tutungo din o meron kang mga importanteng misyon? Dahil after all, mukha namang maganda na ang panahon ngayon at tayo makakalabas na ng maayos sa ating mga tahanan. Brad? Well, Brad, Ted, we're supposed to have a speaking engagement sa isang multinational real estate company pero na-cancel po kahapon kasi nga sa sitwasyon ngayon dahil sa Laguna yung speaking engagement sa bandang Daang Hari. So, but matutuloy baka sa Lunes po ni-reschedule. Pero for now, wala tayo assignment kay Ateng Cheryl. So, dito lang muna tayo sa bahay. Because sa Sunday po, magpipreach po ako sa Fairmont Hotel. 9:30 a.m. Punta na po kayo doon para makapagkapi-kapi tayo. So, alas 9:30 po para ready kayo sa preaching. Maganda po ipipreach ko about families sa Book of Joshua. So hopefully magkita-kita po tayo sa Fairmont Hotel this Sunday, 9:30 a.m. At bukas naman po, alas 4 sa online po, Rebuild City Church, Facebook at YouTube channels. Ted, Cha? Thank you, Brad Jeff. Mabuhay ka and we'll catch you again next Monday. Thank you so much. Brad Jeff Eliscopides serving the people sa ating The Daily Brad. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.